Kabanata 501, talaga. Pero wala akong natatandaang nakilala kita noon, Mr. Kent, mahinahong sagot ni Maisie habang kinukuha ang tasa. Pinadala ka ba ni Prinsipe Roger? Tumingin si Daniel sa kanya pero hindi umimik. Inangat ni Maisie ang kanyang ulo at ngumiti, nandito ka ba para tuparin ang hindi nagawa ni Mr. Sean, Mr. Kent? Hindi kita hinahanap dahil sa pamilya de Arma, sagot ni Daniel. Nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa at ngumiti, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang ngiti. Gusto ko lang makipagkaibigan sa iyo, Miss Alice. Humalaklak si Maisie habang hinahaplos ang gilid ng tasa gamit ang dulo ng kanyang daliri. Bakit hindi mo sabihin sa akin ng diretso ang iyong intensyon, Mr. Kent? Dahil malinaw na nilinaw ni Maisie, hindi na nagpaligoy-ligay pa si Daniel. Sabi niya, nandito ako para mag-propose sa iyo ng deal, Miss Alice. Kumunat ang noo niya at nagtanong, anong ibig mong sabihin? Tulad ng kung ano ang tunog, sabi ni Daniel habang naglalagay ng name card sa mesa. Gusto kong makipag-deal sa iyo kapalit ng sikretong gusto mong malaman. Bago natauhan si Maisie, tumayo si Daniel. Inayos niya ang suot na suot niya at sinabing, I'm sure you will contact me, right, Miss Alice? Pagkatapos noon, humakbang siya at dumiretso na umalis habang tinitignan ni Maisie ang name card sa mesa at nag-isip ng matagal. Hindi dumating si Nolan sa huli. Pagkaalis ni Maisie sa Seasons Restaurant, nakatanggap siya ng tawag. Miss Vanderbilt, pwede ka bang pumunta dito? Base sa boses, alam niyang si Quincy iyon. Gayunpaman, nadismaya si Maisie sa katotohanang hindi siya sinipot ni Nolan. Sabi niya, sabihin mo kay Nolan, kung ayaw niyang pumunta, huwag mag-oo at hindi ako siputin. Ibinabanan niya ang tawag nang hindi na hinintay na magsalita pa si Quincy. Hindi nagtagal, kumalma siya at medyo nagsisisi sa pagsermon kay Quincy. Tumingin siya sa labas ng sasakyan bintana, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay unti-unting lumabo. Nang ibinabana ni Maisie ang tawag, tumalikod si Quincy at bumalik sa silid. Tumingin siya sa doktor na sinusuri si Nolan at nagtanong, kumusta si Mr. Goldman? Tinanggal ng doktor ang mask niya at umiling, hindi maganda. Nagsimula nang kumalat ang virus sa kanyang katawan. Dahil sa bilis nito, hindi tatagal si Mr. Goldman ng higit sa 1 taon. Nagbago ang ekspresyon ni Quincy. Alam niyang darating ang araw na Ethan, ngunit hindi niya inaasahan na darating ito ng ganoon kaga. 3 taon na ang nakalipas. Kung walang naging problema, maaaring makalagpas si Nolan hanggang sa susunod na taon. Sa kasamaang palad, lumala ang kalagayan ni Nolan, at hindi na siya mabubuhay hanggang sa susunod na taon. Si Nolan ay tumatawag kay Maisie habang siya ay walang malay. Kaya naman nagpa siya si Quincy na tawagan si Maisie. Kung tutusin, may date si Nolan kay Maisie, at ayaw niyang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Dumating si Titus sa villa. Iniulat ni Quincy ang mga sinabi sa kanya ng doktor kay Titus, at unti-unting lumubog ang mukha ng huli. May isang paraan lamang upang mailigtas ang buhay ni Nolan ngayon. Natigilan si Quincy. May paraan para iligtas si Mr. Goldman. Huminga ng malalim, dahan-daang sinabi ni Titus, unless we can find Strix. Maliban kay Strix, walang makakapagligtas sa kanya. Gulat na sabi ni Quincy, ngunit si Strix ay nawala ng higit sa 30 taon. Walang nakakaalam kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ng epidemya 30 taon na ang nakalilipas, nagretiro na si Strix sa mundo ng medikal. Wala pang nakakita sa kanya noon pa man, kaya paano nila siya mahahanap? Wala akong pakialam kung hindi natin siya mahanap o hindi, susubukan nating hanapin siya. Wala nang ibang mas mabuting pagpipilian si Titus. Pagkatapos ng lahat, si Strix lamang ang nagsaliksik ng virus noon. Kinabukasan, nag-aalmusal si Maisie nang iabot sa kanya ni Seyday ang isang pahayagan. Ang pahayagan ay naglalahad ng tungkol sa pagpupulong nila ni Daniel sa Seasons Restaurant. Inilagay ni Maisie ang pahayagan sa mesa, at nagbago ang kanyang ekspresyon. May mga reporter sa malapit. Sagot ni Seyday, siguro. Ang pakikipagkita niya kay Daniel ay ibinulgar ng mga mamamahayag. Nagkataon lang ba ito o ito ba ay talagang isang plano sa lahat ng panahon? Kabanata 502. Lumingon si Maisie para hanapin ang phone niya. Wala pa siyang natatanggap na kahit isang mensahe o tawag mula kay Nolan mula kahapon. Talaga bang hindi niya ipapaliwanag ang sarili niya? Napaisip si Maisie, hindi na ako dapat maniwala sa kalokohan niya. Kinuha niya ang name card at sinabing, Seyday, tulungan mo akong kontakin si Daniel. Bandang hapon, dinala ni Maisie si Seyday sa mansion ng Kent.
Naghanda ang dalaga ng isang tasa ng tsaa para sa kanya, at hindi nagtagal, bumaba si Daniel mula sa hagdan. Lumapit si Daniel sa sofa na may ngiti sa labi at umupo. Alam kong hahanapin mo ako, Miss Alice. Walang ekspresyong tiningnan siya ni Maisie at nagtanong, naniniwala akong hindi ikaw ang nagdala ng mga reporter sa Seasons Restaurant kahapon para kunan tayo ng litrato, Mr. Kent, di ba? Sa tingin mo ba ay ako ang nagsapubliko ng ating pagkikita, Miss Alice? Nakakross-leg si Daniel habang walang pakialam na sumagot. Well, unfortunately, hindi ako. Pero dahil lahat ng media outlet ay curious sa totoong mukha mo, hindi imposibleng may mga reporter na susundan ka para makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyo, Miss Alice. Namilog ang mga mata ni Maisie. Hindi siya maniniwala sa lahat ng sinabi ni Daniel. Hindi mahalaga kung siya iyon o hindi niya dapat pababayaan ang kanyang pagbabantay. So pwede mo bang sabihin sa akin ngayon, Mr. Kent, ang sikreto na sinabi mong gusto kong malaman? Ipinatong ni Daniel ang kanyang dalawang kamay sa kanyang mga tuhod, at may bakas ng kasiyahang pumasok sa kanyang mga mata habang sinasabi niya, ayaw mo bang malaman kung ano ang nangyari kay Nolan, at anong klaseng sakit ang mayroon siya? Pinagdikit ni Maze ang kanyang labi. Dapat ba kitang tawaging Miss Alice o Miss Vanderbilt? Tanong ni Daniel habang nanlalamig ang mga mata. Mukha na siyang cheetah na nakatutok ang mga mata sa biktima nito. Hindi niya agad papatayin ang biktima. Sa halip, paglalaroan niya ito at papatayin ng dahan-dahan. Ramdam ni Seiday ang mga pagbabago sa kapaligiran. Ibinaling niya ang kanyang mga mata at napagtantong may ilang mga nakaitim na bodyguards ang bumabadaling sa itaas, lahat siya ay pumorma ng pag-atake. Hindi na magtatago si Maisie dahil alam na ni Daniel kung sino siya. Sabi niya na may matamis na ngiti sa kanyang mukha, "You have a nice memory, Mr. Kent. Nakikilala mo ba ako kahit na nakamaskara ako noon? Ang pabango mo ang nagbenta sa iyo, Miss Vanderbilt. It's so unique that I just could not forget about it," sabi ni Daniel habang hinahaplos ang gilid ng labi. Ang kanyang mga mata ay malamig habang idinagdag, "Sa totoo lang, hindi ko akalain na ikaw iyon noong una. So, ano ngayon? Papatayin mo ba ako dahil alam mo kung sino ako?" "Nope," sagot ni Daniel. Nakatingin kay Seiday. "Malakas ang babae sa likod mo, at duda ako kung matatalo siya ng mga tauhan ko. Hindi naman ako ganoon katanga para gumawa ng hakbang laban sa iyo ngayon at ilagay ang sarili ko sa gulo." Umirap si Maisie at sinabing, "Isang matalinong hakbang iyon, Mr. Kent. Pero kaysa sabihin na takot ka kay Seiday, mas tamang sabihin na takot ka sa Metropolis sa likod ko, di ba? Dahil ginamit mo si Nolan bilang pain para mailantad ko ang aking pagkatao, maaari mo ring sabihin sa akin ang iyong intensyon, Mr. Kent. Alam mo ba ang tungkol sa halalan, Miss Vanderbilt?" Tanong ni Daniel habang itinataas ang tasa sa harapan niya. Si Hernandez ay may negatibong boto sa kanyang mga kamay, at iyon ang gusto ko. "Talagang tapat ka sa prinsipe, Mr. Kent," sabi ni Maisie, na nagngangalit ang mga ngipin. Nais niya ang negatibong boto upang matiyak na ang kandidato ng prinsipe ay magiging pangulo ng walang anumang isyo. Ang mga miyembro ng left-wing party ay susuportahan at boboto para sa kandidato ng prinsipe. Sa paghusga sa katotohanang binibigyan ni Nolan si Wesley ng isang kamay, tiyak na si Wesley ay nagka-canvas din ng palihim. Hindi susuportahan ni Hernandez ang kandidato ng prinsipe, kaya napakahalaga ng kanyang boto para manalo sila. "Mahal na mahal mo rin si Nolan, Miss Vanderbilt," nakangiting sabi ni Daniel habang nakatingin sa malungkot na mukha ni Maisie. "Kung hindi siya mahuhulog sa plano ko 3 taon na ang nakakaraan. Ikaw ang umatake sa amin sa amusement park 3 taon na ang nakakaraan." Ipinikit ni Maisie ang kanyang mga mata. Kabanata 503. Pinigyan siya ni Daniel ng isang makahulugang ngiti at sumagot ng, "Nope. Hindi ako yon. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng mga tauhan ko na kumilos." Natigilan si Maisie. Di kaya ibang tao ang naging sanhi ng insidente sa amusement park 3 taon na ang nakakaraan. Lumingon siya at tumingin sa ilang lalaking nakaitim na nakatayo sa hagdanan, lahat sila ay may parehong tattoo sa likod ng kanilang mga kamay. "Uye! Walang tattoo sa likod ng mga kamay, ang mga taong iyon," habang ang mga lalaki ni Daniel ay may mga tattoo sa likod ng kanilang mga kamay. Kaya, isa itong grupo ng mga tao at hindi mga tao ni Daniel. "Ang mga tauhan ba ng prinsipe? Matalino ka, Miss Vanderbilt," sabi ni Daniel habang sinimulan niyang tingnan ang babae sa harap niya sa ibang liwanag. "Kung hindi, paano mo pa naakay si Rowena, ang tandang babaeng iyon?"
sa iyong bitag 3 taon na ang nakakaraan. Naikuyom ni Maisie ang kanyang kamao, at lumungkot ang mukha niya nang banggitin ni Daniel si Rowena. Speaking of which, bakit hindi ko na nakikita si Miss Summers sa paligid mo, Mr. Kent? Hinaplos ni Daniel ang gilid ng tasa gamit ang dulo ng kanyang daliri at sumagot, ang tandang babaeng iyon ay nagtaksil sa akin. Sa tingin mo ba mananatili ko pa rin siya sa tabi ko? Si Rowena ay nagtaksil sa kanya. Nagulat si Maisie. Pagkatapos, nakita niyang gumapang ang malademonyong ngiti sa mukha ni Daniel habang nagpatuloy ito. But still, I need to thank that stupid woman. Kung hindi dahil sa kanya, hindi nahawahan ng virus si Nolan. Natigilan si Maisie nang marinig ang sinabi ni Daniel, at unti-unting namutla ang mga daliri nito. Si Nolan ay nahawaan ng virus. Ngunit paano ito posible? Sinabi sa kanya ni Erwin na may malubhang karamdaman si Nolan. Gayunpaman, pagkatapos makita muli si Nolan, tila fit as fiddle naman ito sa tingin niya, at naisip niya na nagpapanggap lamang ito na may sakit. Bigla niyang naisip kung paano siya pinilit ni Nolan na makipaghiwalay sa kanya 3 taon na ang nakakaraan, at ang kanyang puso ay nanginag. Dahil ba nahawa siya ng virus kaya gusto niyang makipaghiwalay sa akin? Paano? Paano siya nahawa ng virus? Tanong ni Maisie sa mahinang boses. Pakiramdam niya ay may bamara sa kanyang lalamunan. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Daniel, noong binaril siya, ang virus ay pinahid sa bala. Balita ko malapit na siyang mamatay, diba? Kailangan niyang umasa sa wheelchair para makalibot, at tila isa siyang taong may sakit na nag-aantay na lang ng kamatayan. Ikaw ba ang may gawa nito, Daniel? Tanong ni Maisie. Nanginginig ang kanyang mga balikat, at puno ng kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata. Nagkibit balikat si Daniel ngunit hindi direktang sinagot ang tanong niya. Tumayo si Maisie mula sa kanyang upuan, at ang mga bodyguard na nasa hagdanan ay pumosisyon ng pag-atake. Matagal niyang tinitigan si Daniel bago tumalikod para umalis. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, umalangaw-ngaw ang boses ni Daniel sa kanyang likuran. Kung gusto mo siyang iligtas, ibigay mo sa akin ang negatibong boto sa kamay ni Hernandez. Kung hindi, sisiguraduhin kong mamamatay siya sa pinakamasakit na kamatayan. Naikuyom ng mahigpit ni Maisie ang kanyang mga kamao at umalis sa mansion ng Kent nang hindi lumilingon. Pagkasakay sa kotse, sinabi niya kay Seyday, "Go to East Island Villa." Umalangaw sa isipan ni Maisie ang mga salita ni Daniel habang nasa daan, at unti-unting bumabalot sa katawan niya ang pagkabalisa at gulat. Ito ay dahil kinuha ni Nolan ang bala na para sa kanya, 3 taon na ang nakakaraan kaya siya ay nahawahan ng virus. Gayunpaman, kung talagang gustong patayin siya ni Daniel, bakit kailangan pa ni Nolan na harangan ng bala? Kaya, nangangahulugan ba ito na ang bala ay talagang para sa akin? Sinabi ni Daniel na pinagtaksilan siya ni Rowena, kaya kabilang siya sa mga taong pinadala niya noon. Kung gusto ng taong nagpaputok ng baril na mahawa siya ng virus, dapat ay si Rowena ang taong iyon. Kung tutuusin, siya lang ang napupuot sa kanya hanggang sa kaibuturan. Sinuwi ni Rowena ang utos at sa halip na barilin si Nolan, pinaputukan niya ako. Kung hindi, hindi kukunin ni Nolan ang bala para sa kanya. Nahawa si Nolan ng virus dahil sa kanya. Bakit magiging ganito? Huminto ang sasakyan sa labas ng East Island Villa. Bumaba ng kotse si Maisie at tumakbo papasok pero nabangga niya sina Titus at Quincy sa garden. Si Quincy ay medyo nagulat nang makita si Maisie dito, at tinanong niya, "Miss Vanderbilt. Ikaw?" Kabanata 504. Ganoon din, nagulat si Titus nang makitang nandito rin si Maisie. "Maisie, anong ginagawa mo dito?" Alam ni Titus na buhay si Maisie. Kung tutuusin, hindi nila mahanap ang bangkay niya noon, kaya ibig sabihin ay buhay pa siya. Kaya lang hindi niya inaasahan na makikita siya sa Stoslow. Kinalma ni Maisie ang sarili at lumapit sa kanila. "Nasaan si Nolan?" Nang may gustong sabihin si Quincy, lumungkot ang mukha ni Titus, at sumagot siya, "Pareho kayong tumigil sa pagiging mag-asawa 3 taon na ang nakararaan, kaya bakit mo siya hinahanap? Kung hindi ako pumunta dito, paano ko malalaman na nahawaan siya ng virus?" Natigilan si Quincy nang marinig ang sinabi ni Maisie. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Sumimangot si Titus at malamig na humarap. "Hindi ba dahil sa iyo kaya siya nahawa ng virus?" Natigilan si Maisie, at nanginginig ang kanyang puso. "Maisie, bakit sa palagay mo ay napakapursigido ni Nolan na makipagdiborsyo sa iyo noon?" Huminga ng malalim si Titus at sinabi sa mahigpit na boses, "Maaari niyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo.
Nilagay pa niya sa kanyang testamento na mamanahin mo ang kalahati ng shares ng Black Gold. Kapag namatay na siya, halos mapapasaiyo na ang Black Gold. Natigilan si Maisie. Ang lahat ng mga kulay ay unti-unting naglalaho sa kanyang mukha, nag-iiwan lamang ng mapupulang map atlas sa likod. Sinabi sa kanya ni Helios noon na ang pagmamayari ng kalahati ng mga share ng Black Gold ay katulad ng pagiging pinakamalaking shareholder ng Black Gold. Naghinala na siya noon kung bakit gusto nitong ibigay sa kanya ang Black Gold. Naisip niya lang na, kung gusto mo talaga ang pinakamahusay para sa kanya, hayaan mong gugulin niya ang taong ito ng mapayapa, sabi ni Titus at umalis. Pagkakita ni Quincy kay Titus ay lumingon siya kay Maisie. Paumanhin, Miss Vanderbilt, I think you should go back. I just want to have a look at him, putol ni Maisie. Aalis ako kapag nakita ko na siya. Nag-isip sandali si Quincy at saka tumango. Dinala siya nito sa kwarto ni Nolan. Si Nolan ay tumatanggap ng infusion treatment sa kama. Ang gwapo pa rin ng mukha niya gaya ng dati, pero mukha siyang namumutla at may sakit. Umakyat si Maisie sa kanyang kama, at nanginginig ang kanyang mga pilikmata. Itinago ba niya ito sa kanya at itinulak siya palayo 3 taon na ang nakakaraan dahil ayaw niyang makita siya nitong ganito. Alam mo ba ang tungkol dito sa lahat ng oras na ito? Tanong ni Maisie kay Quincy. Pagkatayo sa tabi niya, tumanggaw si Quincy at sumagot, oo, pero pinagbawalan kami ni Mr. Goldman na sabihin sa iyo. Natawa ng mahina si Maisie at sinabing, Nolan, you are a jackass. Miss Vanderbilt, hindi sinasadya ni Mr. Goldman na hindi ka puntahan. Hindi na kasing stable ang kanyang kalagayan tulad ng dati 2 taon na ang nakakaraan. Siya ay magkakaroon ng mababang lagnat at umuubo ng dugo paminsan-minsan. Tatagal ito ng ilang araw, at hindi niya ito makontrol. Walang sinabi si Maisie. Nagpatuloy si Quincy. Hindi naman sa hindi ka hinanap ni Mr. Goldman. Alam niyang nasa Morwich ka, pero wala siyang lakas ng loob na makita ka. Alam niyang makikipag-ugnayan ka kay Miss Hill, kaya nagtanong pa siya tungkol sa koneksyon ninyo ni Miss Hill. Natigilan si Maisie nang marinig ang sinabi ni Quincy, at inikat niya ang ulo para tingnan siya. Tunay ngang nakipag-ugnayan siya kay Riley sa nakalipas na 3 taon dahil siya lang ang naging mata niya upang malaman ang tungkol sa sitwasyon ng kanyang mga anak. Dati ay hindi niya naiintindihan kung bakit biglang tumutok ang mga Goldman sa paglinang sa 3 anak, at hayaan pang palitan ni Waylon si Nolan, ngunit naunawaan na niya ito ngayon. Minsan nang sinabi sa kanya ni Titus na papatayin niya si Nolan balang araw, at talagang nangyayari na. Ito ngayon, marahil hanggang dito na lang sila ni Nolan. Biglang may sumagi sa isip niya, at nagtanong siya, sinabi sa akin noon ni Tio Erwin na ang incubation period ng sleeper virus ay 1 taon. Nahawa siya sa Stoslow, at pagkatapos ay nagkaroon siya ng mababang lagnat noong araw pagkatapos na ma-discharge mula sa ospital. Ibig sabihin ba nito? Kabanata 505. Ito ay isang bagong uri ng virus. Tiningnan siya ni Quincy at sinabing, walang incubation period ang virus na ito, at ang simula ay mas mabilis kaysa sa virus 30 taon na ang nakararaan. Nanigas ng mahigpit ang panga ni Maisie. Matagal siyang nanahimik bago niya ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, ikaw na ang bahala sa kanya. Pagkatapos nun, tumalikod na siya at lumabas ng kwarto. Nang makarating siya sa harap ng kanyang sasakyan, huminto si Maisie sa kanyang kinatatayuan at ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin sa ceiling to floor na bintana. Sa huli, bumalik siya sa kotse at sinabing, bumalik na tayo. Sinulyapan siya ni Seyday gamit ang rearview mirror at umalis na. Isang lalaking nakaupo sa kotse sa hindi kalayuan sa kanila, ang malamig na nakakunot ang mga labi habang pinagmamasdan ang sasakyan na unti-unting nawawala sa malayo. Sa wakas natagpuan na kita. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Maisie kay Daniel sa isang restaurant. Nang magpakita si Daniel, sumilay ang ngisi sa gilid ng labi niya. Ano sa tingin mo, Miss Vanderbilt? Nakapagdesisyon ka na ba sa wakas pagkatapos na isaalang-alang ito ng ilang araw? Inangat ni Maisie ang kanyang ulo at walang ekspresyong tumingin sa kanya. Inilagay niya ang kanyang telepono sa gilid at nagtanong, kung ibibigay ko sa iyo ang negatibong boto sa kamay ng aking lolo, may iligtas mo ba ang buhay ni Nolan? Umupo si Daniel, at dumating ang isang waiter para buhusan ang kanyang baso ng alak. Nang makaalis na ang waiter ay nagtaas siya ng kilay at ngumiti. Gusto mo iligtas ko siya. Kasalanan mo kaya nahawa siya ng virus. Dahil maaari kang bumuo ng ganoong bagay, sigurado ako na dapat kang magkaroon ng isang bakuna kung sakaling ang isa sa iyo ay hindi sinasadyang mahawa ng virus, tama ba? Tanong ni Maisie na diretsyong nakatingin sa kanya.
Walang ekspresyon ang mukha niya. Sinalubong siya ni Daniel ng tingin at tumawa. Hindi ko ine-expect na ganoon kakawalang muwang, Miss Vanderbilt. Kung makakagawa kami ng bakuna laban sa virus, matagal na sana kaming nagtagumpay. Hindi na namin kailangang maglibot at maghanap ng susubok nito, hindi ba? Malamig ng ngisi ni Maisie habang nakababa ang ulo. Tinapik niya ang wine glass gamit ang dulo ng kanyang daliri, nagpakawala ng malutong na tunog sa hangin. Pinagbabantaan mo ako at gusto mong makuha ko ang negatibong boto sa kamay ng aking lolo para sa iyo, ngunit hindi mo iligtas si Nolan. Sa tingin mo ba gagawin ko ang deal na ito? Sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin kung gusto mong makipag-deal o hindi. Hindi naman ito ang aking layunin. Pinagsalikop ni Daniel ang kanyang mga kamay at inilagay sa mesa. Bahagya siyang yumuko na may malamig na ngiti na naglalaro sa kanyang mga labi. Pumunta ka kay Nolan nang malaman mong nahawaan siya ng virus, tama ba? Natigilan si Maisie. Tumigil siya sa pagpindot sa wine glass at iniangat ang ulo. Medyo nalilito siya at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Itinaas ni Daniel ang pulang wine glass sa mesa at sumagot, salamat sa iyo, sa wakas nahanap na namin kung saan nagtatago si Nolan. Miss Vanderbilt, sa tingin mo ba may karapatan kang tumanggi ngayon? Nagbago ang ekspresyon ni Maisie. Ginagamit mo ako. Nang makita niya ang pagtataka at galit sa mga mata nito, iniunat ni Daniel ang kanyang mga braso at tumingin sa kanya na parang siya ang nanalo. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Paano mo masasabing ginagamit kita? Ikaw ang pinakasuklam-suklam na lalaking nakilala ko, Daniel. Sumirit si Maisie, nagngangalit ang mga ngipin. Simula ng sandaling sinabi ni Daniel sa kanya na si Nolan ay nahawaan ng virus, siya ay tumataya sa kung siya ba ay mag-aalala tungkol sa bagay na ito at hahanapin si Nolan. Alam nilang lahat na nasa Stoslow si Nolan. Kaya, nang hindi nila alam kung saan siya nagtatago. Mula nang lapitan siya ni Daniel, ilantad ang kanyang pagkakakilanlan, at ikwento sa kanya ang nangyari 3 taon na ang nakalilipas, siya ay tumataya, at unti-unti siyang lumalakad sa kanyang bitag. Nakangiting sabi niya, it goes without saying na pwede mo pa ring tanggihan ang proposal ko, Miss Vanderbilt. Gayunpaman, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang aking mga tauhan ay nagtatago sa paligid. Sigurado akong hindi alam ni Nolan at ng kanyang mga tauhan na nalaman ko na ang pinagtataguan nila. Kapag sinalakay namin sila ng hindi nila alam, madali lang kunin ang buhay ni Nolan. Huminga ng malalim si Maisie para kumalma at sinabing, paano ko malalaman na pababalaikan mo ang mga tauhan mo pagkatapos kong pumayag sa proposal mo? Kabanata 506. Itinaas ni Daniel ang kanyang mga kamay. Tatawagan ko ang aking mga tauhan at papaalisin sila sa villa sa sandaling ito kung papayag ka sa aking panukala, ako ay isang tao sa aking mga salita. Kakaset up mo lang sa akin ilang araw na ang nakalipas. Kinuha ni Maisie ang kanyang cellphone at ibinalik sa kanyang handbag, saka dahan-daang tumayo. Maaari ba kitang pagkatiwalaan sa pangalawang pagkakataon? Oo naman. Napatingin si Daniel sa kanya. Gusto ko lang makuha ang negatibong boto, kaya hahayaan ko siya sa pagkakataong ito para sa kapakanan mo hanggat sumasang-ayon ka sa aking termino. Napangiti si Maisie. Okay, promise. Nang makitang pumayag siya, kinuha rin ni Daniel ang kanyang cellphone at tumawag. Maaari na kayong umalis sa lugar ngayon. Saka siya tumingin sa kanya. Kontento ka na ba ngayon? Makahulugang sinulyapan siya ni Maisie. Mr. Kent, ayoko ng lugi pagdating sa negosyo. Sinamantala mo ako sa pagkakataong ito, at tatandaan ko ito. Nakatayo si Seyday sa harap ng kotse at tinanong siya sa sandaling nakita, balak mo ba talagang ibigay sa kanya ang negatibong boto ni Sir Hernandez? Napangisi si Maisie. Plano ko lang na i-divert ang atensyon ng kalaban. Mayroon akong panghuling hakbang na nakatago sa aking manggas. Pumasok si Maisie sa kotse. Sumakay si Seyday sa kotse at umalis na sa restaurant, habang kinuha ni Maisie ang kanyang cellphone mula sa kanyang handbag at sinipat ang icon na nakasave sa screen. Pagkatapos, isang pahiwatig ng lamig ang sumilay mula sa mga sulok ng kanyang mga labi. Hindi naman sa hindi ko alam na walang gamot para sa impeksyon sa virus. Kailangan ko lang naalisin sa kanya ang katotohanan na ang virus ay nauugnay sa kanila. Alam kong may masamang intensyon si Daniel, kaya hindi ako nagtiwala sa kanya, kahit isang segundo. Ang paglalaro ng marumi ay kinakailangan pagdating sa pakikitungo sa gayong tao. Hindi ko inaasahan na sasamantalahin niya ako bago ko ginawa. Si Daniel ay sadyang naglagay ng isang tao para sa ambush malapit sa East Island Villa upang hintayin ang boto ng kanyang lolo. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Quincy.
Nakasandal si Nolan sa kama, nakatingin sa labas ng bintana nang pumasok si Quincy. Sir, alam na ni Daniel Kent ang hideout natin ngayon. Si Elder Master Goldman ay nagpapadala ng mas maraming tauhan ngayon. Sige, malumanay na tugon ni Nolan. May naisip siya at nagtanong, kumusta? Kumusta na siya? Natigilan si Quincy ng ilang segundo, ngunit alam niya kung sino ang tinutukoy ni Nolan. Pumunta si Miss Vanderbilt para makita kailang araw na ang nakalipas. Nandito na siya. Ibinaling ni Nolan ang kanyang ulo kay Quincy, ngunit ang pagkagulat sa kanyang mga mata ay nawala kaagad. Alam na ba niya? Tumanggaw si Quincy. Ang manipis na mga labi ni Nolan ay pumutok sa isang malamig na linya, hindi alam kung ano ang iisipin sa sandaling ito. Tumingin sa kanya si Quincy at sinabing, nakipag-usap si Miss Vanderbilt kay Daniel ngunit ginamit niya ito. Sinundan siya ng mga tauhan ni Daniel dito nang pumunta siya sa atin noong isang araw. Napapikit si Nolan. Mukhang alam na ni Daniel ang totoong pagkatao niya. Sir, hindi mo kailangang mag-alala kay Miss Vanderbilt. Nasa tabi niya si Seyday at nasa likod niya ang buong Metropolis. Kahit na ang isang tulad ni Daniel ay hindi magkakaroon ng mga bola na gumawa ng anuman sa kanya, dagdag ni Quincy. Ang kapangyarihan ng Metropolis ng Morwich ay hindi dapat maliitin. Kung si Prinsipe Roger ay nang-ahas na ilapat ang kanyang mga daliri kay Maisie, si Mr. Henry ay hinding-hindi uupo at manunood sa gilid. Iyon ay gagawin lamang ang sitwasyon na mas hindi pabor kay Prinsipe Roger. Kamulong si Nolan at bumangon sa kama. Nagulat si Quincy. Saan ka pupunta? Pupunta ako. Saan gustong pumunta ng may sakit na tulad mo? Isang boses ang nagmula sa pintuan, at laking gulat ni Quincy nang lumingon siya. Miss Vanderbilt, si Maisie ay nakasuot ng itim at mahabang windbreaker na sapat lang para matakpan siya hanggang sa kanyang mga binti. Nilagyan ito ng sutla na mataas ang leeg. Nakasuot din siya ng pearl necklace sa neckline at isang pares na 2.5 inches high heels. Mukha siyang may kaya at elegante, kaakit-akit at regal din. Kabanata 507. Nagulat si Nolan, ngunit sumili ang isang mainit na ngiti sa kanyang mukha. Nandito ka. Nilinis ni Quincy ang kanyang lalamunan. Kung ganoon ay aalis muna ako. Lumabas siya ng kwarto at isinara ang pinto paglabas niya. Lumapit si Maisie kay Nolan at tumayo sa harapan niya na walang ekspresyon ng mukha. Nolan, pinaplano mo bang itago sa akin ang iyong impeksyon hanggang sa araw na mamatay ka? Nagtaas ng tingin si Nolan at tinitigan siya ngunit hindi sumagot. Yumuko si Maisie para tingnan siya, at gumalaw ang mapula niyang labi. Kung plano mong mamatay, mangyaring pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo bago mo ito gawin. Kung tutusin, mahirap mag-asawang muli kapag nabalo ako. Kadalasan, kapag ang konsepto ng muling pag-aasawa ay binanggit sa nakaraan, si Nolan ay nagpahayag ng kanyang selos sa ngayon. Gayunpaman, ngumiti lang siya at tumingin sa kanya gamit ang mapanglo nitong mga mata sa pagkakataong ito. Nahanap mo na ba ang iyong Mr. Right? Tumayo si Maisie at nagkibit balikat. Hindi pa. Kung magkakaroon ako ng taong babagay sa aking panlasa, si Helios ay hindi masyadong masama, bukod dun gusto niya ang aking mga anak ng labis. Hanggat hindi pa siya kasal kapag bumalik ako sa Baseburg, baka mas marami kaming pagkakataon na subukan ng mga bagay-bagay. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan ngunit walang sinabi. Tumaas ang isang kilay ni Maisie at ngumiti. Nararamdaman ko ba ang kaunting pag-aatubili? Kahit na handa siyang tanggapin ka, maaaring hindi pareho ang nararamdaman ng mga boucher. Lumamlam ang ekspresyon ni Nolan. Ipinahihiwatig mo ba na hindi ako karapat-dapat sa mga butcher sa aking kasalukuyang pagkakakilanlan? Ano man ang mangyari, ang aking pamilya ay may mga koneksyon sa maharlikang pamilya, na ginagawang mas makabuluhan at maimpluwensya ako kumpara sa mayaman at sikat. Bahagyang tumawa si Maisie, itinaas ang kamay, at tinapik siya sa balikat, huwag kang mag-alala, malapit ang butcher sa Goldman. Maaari kong palaging bisitahin ang mga bata kasama si Helios sa tuwing nami-miss ko sila sa hinaharap habang ipinapakita ang aking bagong kasal na asawa sa harap mo. Nang makitang lalong nagtatampo ang ekspresyon ni Nolan, mas lalo pang napangiti si Maisie. Sa kasong ito pwede ka nang umalis ng mapayapa. Napalingon si Nolan, ayaw na siyang makita pa. Kung mamamatay ako balang araw, maaaring hindi ito dahil sa virus, ngunit sa galit. Anong problema? Kusa namang umupo si Maisie sa tabi niya. Hindi ba gusto mong ipareha kami ni Helios noon? Payag akong makasama siya ngayon. Hindi ka pa rin ba masaya dito? Naninigas ang sulok ng labi ni Nolan. Natahimik siya, hindi pinansin ang lahat ng sinabi niya.
Siya lang ang tanging tao sa mundo na nakakapang-asar sa akin. Gayunpaman, ako ang nagdala ng lahat ng ito sa aking sarili, kaya ano ang magagawa ko rito? Umalaklak si Maisie, iniunat ang kanyang kamay, kinurot ang kanyang pisngi, at inikat ang kanyang ulo upang iharap siya sa kanya. Nolan Goldman, naasar ka ba? Kung gusto mong mamatay ng bata, ikaw, bago matapos ni Nolan ang kanyang pangungusap, nagkusa na si Maisie na idikit ang cherry lips nito sa labi niya. Isang bakas ng sorpresa ang biglang sumili sa mga mata ni Nolan, ngunit unti-unti niyang binawi ang inisyatiba at ibinalik ang tubig sa pamamagitan ng paglalagay ng palad sa likod ng ulo nito para patindihin ang halik. Sir, biglang sumulpat si Quincy sa pintuan, natakot silang dalawa na mabilis na naghiwalay sa isa't isa. Parang may nakita siya at medyo nahihiya. Andito si Mr. David. Tumanggaw si Nolan. Papasukin mo siya. Tumayo si Maisie sa kama at pumunta sa gilid. Hindi nagtagal, pumasok si Wesley sa kwarto. Mr. Goldman. Nalipat ang tingin niya kay Maisie na nakatayo pa rin sa kwarto. Walang suot, na maskara si Maisie, kaya hindi niya ito nakilala. Sino itong? Si Nolan ay tumingin kay Maisie na may bakas ng saya na kumikinang sa ilalim ng kanyang mga mata. Siya ay aking, ako si Alice. Natigilan si Nolan sa kanyang sagot at natahimik. Nagtatakang tumingin si Wesley kay Maisie. Nakasuot siya ng maskara noong huling pagkakataon, kaya hindi niya makita ng malinaw ang mukha nito. Hindi niya ito inaasahan. Ang morena mo, Miss Henry. Hindi ba siya ang anak ni Mr. Henry? Lumapit si Maisie at nakangiting sumagot, ako talaga ay morena, pero hindi ako ang biological na anak ni Mr. Henry. May kaugnayan siya sa nanay ko. Wala akong kamag-anak ngayon, kaya itinuring ako ni Mr. Henry na para bang anak niya. Kabanata 508, nagklik ang isip ni Wesley, at tumanggaw siya. Alam ko na, kaya pala lagi kang nakasuot ng maskara. Inaman ni Mr. Henry sa media na si Alice ay kanyang biological na anak, ngunit siya ay isang morena at ang kanyang mga tampok sa mukha ay hindi nagbibigay ng anumang palatandaan na nagsasabi na siya ay isang halong dugo. Natural lang na tanungin siya kung hindi siya nakamaskara. Pagkatapos ay may naisip siya at tinitigan sila. Tapos matagal na kayong magkakilala. Nagkibit balikat si Maisie habang mapait na ngumiti si Nolan. Pagkaraan ng 5 minuto, umupo si Wesley sa sopa, at binigyan siya ni Quincy ng isang tasa ng kape. Nilingan siya ni Nolan. Wesley, may emergency ba? Wala nang pakialam si Wesley sa paghigop sa mug dahil may apurahang balita siyang dapat ilabas. Pinilit niyang pakalmayan ang sarili at sumagot, totoong emergency ito. Nabalitaan ng aking mga tauhan na pinasulong ni Prinsipe Roger ang halalan sa pagkapangulo. Ang mga taong iyon sa gobyerno, maliban sa aking ama at iilan sa mga kasamahan ng aking ama, lahat ay nasuhulan ng prinsipe. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Nolan, ngunit nakakagulat na kalmado ang boses nito. Napakabilis nilang kumilos, ha? Ang halalan ay hindi magaganap, hindi bababa sa hanggang sa katapusan ng buwan. Hindi niya inaasahan na ganito nakalalim ang mga kamay ni Prinsipe Roger sa mga usapin ng gobyerno at nagawa niyang isulong ang halalan. Napakalantad niya na halatang wala na siyang pakialam sa Reyna at sa mga Miller. Hindi ko inaasahan na si Prince Roger ang may kakayahang gawin din ito. Marahil ay sapat na ang kanyang mga puwersa ngayon. Kumunat ang noo ni Wesley. Kung ang taong pipiliin niya ang magiging susunod na pangulo, tiyak na magdurusa ang mga tao sa Stoslow. Si Roger ay isang prinsipe lamang, at tinutulungan na niya ang mga maharlika at walang prinsipyong negosyante sa pagpiga ng bawat isang onsa ng benepisyo mula sa mga mamamayan ng Stoslow. Hindi lamang nila pinataas ang pagbubuwis, kundi pinaghati-hati din nila ang ani ng mga magsasaka sa kanilang sarili. Bukod pa riyan, hindi pa sa kanila ang lupang pinaghirapan ng mga magsasaka. Sa pagtatapos ng araw, sino ang hindi gustong makakita ng anumang mga pagbabago? Ang mga taong ito ay mga baka at asno lamang na nagtatrabaho para sa mga maharlika at royalty. Ibinaba ni Maisie ang tasa ng tsaa. Ano ang iniisip ng mga tao tungkol dito? Natarante si Wesley at saka umiling. Ang isang maliit na bilang ng mga tao ay nagpoprotesta, ngunit kalahati ng mga tao ay sumusuporta sa paksayan ni Roger. Siyempre, ang mga sumusuporta sa kanya ay malamang na nakakuha ng maraming benepisyo mula dito. Magsasalita pa sana si Nolan, pero tinakpan niya ang bibig at umubo. Mabilis na inabutan siya ni Quincy ng isang baso ng maligamgam na tubig. Nagulat si Wesley. Mr. Goldman, may sakit ka ba?
Pinagsalikop ni Nolan ang kanyang mga palad at mahinahong sinabi, mild flu lang, ayos na ako. Dahil pinaaga ni Roger ang halalan, dapat din nating isulong ang ating plano. Napaawang ang labi ni Maisie habang ang mga mata ay nakatutok kay Nolan dahil hindi niya maiwasang magtaka, paano siya nakaligtas ng ganito sa nakalipas na 3 taon. Siya ay lumalaban sa pagdurusa ng impeksyong ito ng mag-isa. At lahat ng mga paghihirap na ito ay tinitiis niya ng palihim. Di man lang niya pinaalam sa akin. Matapos paalisan ni Quincy si Wesley, si Maisie ay nakaupo pa rin sa sopa na walang pakialam. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Nolan nang makitang wala siyang balak umalis, at sinabi niya sa mahinang boses, Z, gusto mo bang manatili para samahan ako? Nagulat si Maisie. Bumalik siya sa katinoan at dahan-daang kinagat ang mga labi. Gusto mo bang manatili ako kasama mo, Mr. Goldman? Tumayo siya at ikinabit ang laso sa kanyang baywang bago pa makasagot si Nolan. Kung gayon ay aalis na ako ngayon. Nilagpasan niya ito, ngunit hinawakan nito ang kamay niya. Tinalagkad siya ni Nolan sa kanyang mga bisig at niyakap. Ang pamilyar na pabango at ang malambot nitong katawan ay ang lahat ng bagay na naiisip niya araw at gabi ngunit hindi siya nang ahas na magpakasawa sa mga iyon. Ipinatong ni Nolan ang kanyang baba sa kanyang balikat, at ang mainit na hangin na lumalabas sa kanyang ilong ay dumampi sa kanyang makatarungang leeg. Inihatid mo na ang sarili mo sa pintuan ko. Walang dahilan para pabalaykan kita. Payag si Maisie na manatili kasama niya, ito lang ay isang luho na sa kanya. Kabanata 509. Nolan Goldman, nangako ako na mananatili rito sa piling mo, ngunit hindi pa kita pinatawad sa iyong ginawa. Marahang itinulak ni Maisie ang kanyang mga braso, tumayo, at tumingin sa kanya pagkatapos sabihin iyon. Kailangan mong mabuhay muna kung gusto mong makabawi sa akin. Tahimik na tumanggaw si Nolan. Ilang araw nang nanunuluyan si Maisie sa East Island Villa, at nagpadala siya ng text message kay Sadie para hindi na siya mag-alala. Siya at si Nolan ay natutulog sa magkahiwalay na silid sa mga araw na iyon. Bagamat may isang lalaking pupunta sa kanyang silid at uukupahan ang kanyang kama sa kalagitnaan ng gabi, walang nangyari sa pagitan nila. Ang dahilan kung bakit iniiwasan ni Nolan ang kanyang mga kamay ay dahil nag-aalala siyang mahawahan siya. Kahit na hindi siya mahawahan, walang garantiya na ang virus ay hindi maipapasa sa kanilang mga anak kung siya ay magbubuntis muli. Ang mga sanggol ay mas malamang na mamatay mula sa virus kaysa sa mga matatanda. Noong ipinagbubuntis siya ng ina ni Maisie, na-inject na niya ang sarili ng antibodies. Hindi naman nahawa si Stephen dahil doon. Sa kasamaang palad, ang mga antibodies ay walang silbi sa kanyang ina noong panahong iyon. Namana rin ni Maisie ang virus genetically, ngunit nagkataon lang na ang mga antibodies at ang minanang virus ay nagpapanatili sa isa't isa sa equilibrium all this time. Naghahanda si Maisie ng pagkain sa kusina nang makatanggap siya ng text message sa kanyang cellphone. Si Daniel iyon, nang may isang pares ng mga braso ang iyamakap sa kanya mula sa likod. Inilapag ni Maisie ang telepono at sumimangot. Bakit hindi ka nagpapahinga sa kama? Nakapatong ang baba ni Nolan sa tuktok ng kanyang ulo habang tumatawa ito ng paos. Hindi naman ako sobrang may sakit na to the point na nakaretay ako, diba? Ang mga ilang araw na ito ay parang panaginip para sa akin, ito ay napakasurel. Walang kamalay-malay na niyakap siya ni Nolan na para bang natatakot siya na ang mga nakaraang araw ay panaginip lamang at mawala siya kapag nagising siya sa panaginip. Natigilan si Maisie. Ang malapad na balikat at mainit na yakap ng lalaki ay katulad ng dati, hindi sila nagbago. Bakit niya binaliwala ang lahat ng kahihinatnan at piniling umibig kay Nolan noong una? Marahil ito ay dahil nararamdaman niya ang init at kalma kapag nasa tabi niya ito. Oo, sinong mag-aakala na ang walang pakialam at malamig na lalaking nakatayo sa kanyang harapan ay maaaring ang kanyang nakakapasong araw, na tumutunaw sa mga glacier na nakapalibot sa kanya pagkatapos ng nangyari sa kanyang ina. Lumingon siya para tignan siya at nagtaas ng kilay. Nolan Goldman, kapag hindi mo matukoy ang pagkakaiba ng iyong panaginip at katotohanan, naisip mo na bang sampilan ang iyong sarili sa mukha upang makita kung ito ay masakit? Ibinaba ni Nolan ang kanyang ulo at bigla siyang hinalikan, at isang pahiwatig ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga mata sa sandaling nagtagumpay siya. Hindi ko na kailangang sampilan ang sarili ko. Malalaman ko na hindi ito panaginip kapag nahalikan kita ng personal. Ikaw ay walang kahihiyang piraso ng shit. Marahang itinulak siya ni Maisie palayo at hinubad ang kanyang apron. Lalabas ako. Sino ang kakatagpuin mo? Napakunot ang kanyang mga kilay. Sino sa tingin mo?
Inalis ni Maisie ang apron at lumingon sa kanya. Sino pa kaya ito maliban sa alipors ni Prince Roger? Nanlamig at nag-aalala ang mga kilay ni Nolan. Hiniling niya na makita ka. Alam niya kung sino ito sa isang iglap dahil sinabi sa kanya ni Quincy na nagkita sina Daniel at Maisie. Kung maaari niyang hilingin na makipagkita sa kanya ng isang beses, ang pangalawang pagkikita ay tiyak na susunod. Lumapit si Maisie sa kanya, iniunat ang kanyang mga braso, ipinulupot ito sa kanyang leeg. At ngumiti ng mahina, nag-aalala ka ba sa akin? Nag-aalala talaga ako. Hinawakan ni Nolan ang kanyang kamay at hinalikan siya sa kanyang mga daliri. Si Daniel ay isang scheming at palihim na bastard. Natatakot akong hindi ka manalo laban sa kanya sa patas na laban. Nakuha na niya ang negatibong boto ng aking lolo, kaya hindi siya mabilis na mahuhulog sa akin. Isang malungkot na ngiti ang ibinigay ni Maisie. Bahagyang kumunat ang noo ni Nolan. Ibinigay mo ang negatibong boto ni Hernandez sa kanya. Tinakot ba niya siya? Nagkunwari si Maisie na naagrabyado. Oo, noong isang araw ay nakakilos na sana siya sa iyo kung hindi ko ito ibinigay. Sinabi mo sa kampo ng pagsasanay na ang iyong buhay ay akin para angkinan, kaya paano ko hahayaan kang mamatay dahil sa kanya imbes na sa akin? Kabanata 510. Saglit na natigilan si Nolan, saka ibinaba ang kanyang mga mata at ngumiti ng pipi. Naaalala mo talaga, pwede kang tumaya na hindi ko makakalimutan iyon, Nolan Goldman. Hindi ko makakalimutan ang lahat ng sinabi mo sa akin bago ito. Mas malaki pa ang utang mo sa akin, kaya paano kita papayag na mamatay? Inilahad ni Maisie ang kanyang kamay, kinuha ang kanyang cellphone, at nagpadala ng text message kay Seyday. She then said calmly, nilapitan ako ni Daniel just to make the public think we are on the same side. I'm guessing that the election was pushed forward malamang dahil ipinakita ko ang suporta ko sa kanila. Pagkasabi noon ay itinaas niya ang kanyang cellphone. Kailangan kong maglagay ng buong palabas para sa kanila. Hinalikan ni Nolan ang tuktok ng kanyang ulo at nagbigay ng matamis na ngiti. Kung gayon, dapat ba akong makipaglaro sa iyo? Isang high-end na restaurant na may maaliwalas na kapaligiran ang nakareserba, at ang mga lalaking nakaitim ay nakatayo sa loob at labas ng lugar. Ang kapaligiran ay medyo solemn na. 5 tao lang ang dinala ni Maisie at kasama si Seyday. Pumasok siya sa restaurant at nakita niya si Daniel na nakatayo sa may bintana, naghihintay sa kanya. Akala ko tatanggi si Miss Vanderbilt. Dahan-daang ibinaling ni Daniel ang kanyang katawan at napako ang tingin sa kanya. Hindi siya nagsuot ng maskara at sadyang hindi naglagay ng anumang pampaganda ngayon. Kahit wala siyang makeup, pista pa rin sa mga mata ang facial features niya. Siya ay mukhang matikas at maharlika, at ang determinasyong nagmumula sa kanyang mga mata ay magbubunga ng pagnanasang sakupin siya sa sinumang makipagpalitan ng tingin sa kanya. Medyo naiinggit si Daniel kay Nolan dahil sa kanyang kakayahang masakop at mapigil ang gayong babae. Si Maisie ay hindi sinasadyang nag-makeup dahil ito ang pinakapangunahing tuntunin ng magandang asal ng Stoslow upang makipagkita sa mga taong naka-makeup, kahit na ito ay light makeup lamang. Halata namang hindi niya itinuring si Daniel bilang isang taong magalang. Still, she felt uncomfortable when she saw him staring at her with his cryptic gaze as if he was glaring at his prey. Dalawa lang ang dahilan kung bakit tititigan ng lalaki ang babae gaya ng ginagawa niya. It's either ako ay pista sa mata, o ang pagnanais niyang mahawakan ng kamay niya ang buo kong katawan na lagpas bubong. At siguradong si Daniel ang huli. Hinayla ni Seyday ang upuan para sa kanya. Mahinahong sabi ni Maisie pagkaupo, Mr. Kent, pro ka talaga pagdating sa pananakot sa iba. Kung hindi dahil sa masasamang paraan na ginamit niya upang makuha ang negatibong boto na pagmamayari ni Lolo, na nag-ambag sa desisyon ng prinsipe na isulong ang halalan sa pagkapangulo, at ang mapanlinlang na banta na ibunyag ang aking pagkakakilanlan sa publiko na kanyang ginawa, pilitin mo akong pumunta dito, ayoko na siyang makita ulit. Kapag ang aking relasyon sa De Arma ay isinapubliko, ito ay katumbas ng pagpayag sa mga anti-kaliwa na isipin na sinusuportahan ko ang prinsipe. Dahil sa aking relasyon sa Metropolis, kinatatakutan na nila ang aking pag-iral. Ang tanging dahilan kung bakit ang aking pagdating ay nakakuha ng kanilang atensyon ay dahil lamang sa aking pampulitikang paninindigan. Hindi alam ng prinsipe ang tungkol sa relasyon ko sa De Armas, kaya mas maingat at mapagbantay siya sa akin, ngunit iba si Daniel. Nakita niya sa pamamagitan ng aking pagkakakilanlan at alam ang tungkol sa aking relasyon kay Nolan. Ang mga puwersa sa likod ng mga Goldman ay nag-iipon ng kanilang lakas at handang makipagdigma anumang oras.
Hindi sa banggitin na nasa likod ko na ngayon ang Metropolis, na gagawing mas mabigat na kapangyarihan ang mga Goldman. Kaya ang kailangan lang gawin ni Daniel ngayon ay gawin ang lahat sa kanyang kapangyarihan para pigilan ako. Hiniling ni Daniel sa bodyguard na nasa likod niya na bigyan siya ng alak habang ang nakalukot na kilay ay nagbigay sa kanya ng pagtatampo. Miss Vanderbilt, kung wala ka ng ibang iniisip, bakit ka naman tatantanan ng isang tulad ko? Ang ibig niyang sabihin ay may malasakit pa rin siya kay Nolan. Ipinatong ni Maisie ang isang kamay niya sa baba niya. Hindi ka ba natatakot na mahulog ako sa'yo? Sumimsim si Daniel ng red wine sa baso. Depende sa kung ano ang handa mong isuko, Miss Vanderbilt. Ito ay alinman sa ibigay niya ang buhay ni Nolan o ang kanyang pagkakakilanlan bilang anak na babae ng De Arma. Hindi sumagot si Maisie. Inipit ni Daniel ang tangkay ng baso sa pagitan ng kanyang mga daliri at inindayog ito. Ang pulang alak sa baso ay nagpaikot-ikot mula sa gilid hanggang sa gilid, na nagmantsa sa loob ng baso na tila ito ay dugo. Dapat makipagtulungan ka sa akin. Walang nakakaalam na apo ka ni Hernandez de Arma. Alice Henry ka lang ng Metropolis sa kanila. Wala silang pagpipilian kahit na nasa panig ka nami.